Hello mga kaibigan, mga kapatid. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Napakagandang pakinggan ng mabuti ang mga pagbasa na binabahagi sa atin ng ating inang simbahan. At napakaganda rin na sa pagsimula natin ng ating mga gawain ay nakapagnilay tayo gamit ang salita ng Diyos. Tuloy-tuloy lang tayong magsikap na maging mabuting tao, maging mabuting Kristiyano, maging mabuting alagad ni Jesus. Sa ating mga karanasan, alam natin na may mga panahon na tayo ay nanghihina, may mga panahon na nawalan tayo ng pag-asa. Ngunit sa likod ng mga ito, tayo rin mismo ay makapagpatotoo na ang Panginoon ay lubhang napakabuti. Hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. Amen? Sa ating pagbasa sa araw na ito, araw ng Lunes, nasa ika-22 araw na tayo sa buwan ng Enero. Kailan lang nagsimula ang buwan ng Enero, ang bagong taon, at malapit nang matapos. Minsan hindi lang natin napapansin. Ngunit sa likod ng mga ito, tuloy-tuloy pa rin ang mga biyayang ating natatanggap. Ang ating pagbasa ng ating Ebanghelyo sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Marcos Kapitulo 3, versikulo 22 hanggang 30. Ano ba ang nilalaman ng ating pagbasa sa araw na ito? Alam natin na ang buhay ni Jesus ay napaka hirap. Mahirap sa punto na yung kanyang layunin na maipaabot ang paghahari ng Ama sa mga tao ay talagang binabantayan siya. Kasi ang iniisip ng nakakarami ay nagtuturo si Jesus ng bagong katuruan. Pero sa totoo lang, ang layunin ni Jesus ay maipadama at maipaalam na sa likod ng pagdurusa, sa likod ng paghihirap na naranasan ng mga tao, ang Panginoon ay nasa kanila. Hindi sila pinabayaan. Kaya si Jesus, para mas lalong maunawaan at mas lalong maramdaman ng mga nakikinig sa Kanya at ng mga tao, pag magsimula siyang magkwento, ginagamit ni Jesus ang mga talinghaga. Ang talinghaga ay isang pamamaraan ng pagbabahagi ng kwento sa mga tao upang mas lalo nilang maunawaan ang gustong ipaabot ng nagkwento. Siguro para sa akin, tayo mismo sa ating buhay, kung balikan natin ang ating mga karanasan, alam ko punong-puno rin ito ng mga talinghaga. Sana tayo ay hindi maging sakim na magbahagi din ng ating mga karanasan sa mga bata upang sa gayon ay magkaroon din sila ng inspirasyon na sa likod ng ating pagsisikap, sa likod ng ating paghihirap, na abot natin ng ating mga pangarap, ang ating mga minimithi sa buhay. Si Jesus ganon. Gumagamit siya ng mga talinghaga upang mas lalong maunawaan ng nakikinig at makita ang kabutihan ng Panginoon. Gaya ng sinabi ko kanina, sana tayo ganun din. Lahat tayo ay may sariling mga kwento sa buhay. Iba't ibang kwento. At sa mga kwentong ito, alam ko punong-puno din ito ng mga mabubuting karanasan na nagbunga na, posible, at yung iba ay nag-i-enjoy na, nagsasaya na sa mga bunga ng mga mabubuting karanasang ito. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, bukal ng buhay, aming lakas at sandigan. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Amen.